Paunawa, ang lahat ng nakapaloob sa kwentong ito, ay pawangkathang isip lamang, at hindi tunay na nangyari. Salamat po. Natatawa si Isabela nang maalala niya ang mga katagang binitawan ng isang celebrity contestant sa isang reality show. Galit na galit ang naturang artista dahil pakiramdam nito ay pinagkakaisa nito ng mga kapwa contestant dahil sa ugali nito. Noon pa man ay fan na siya ng naturang reality show. Palibhasa ay minsan na niyang naranasan ang buhay artista. Pero hindi talaga para sa kanya ang show business. Naalala niya ang naturang celebrity. She was a former beauty queen. She hated and loved her. Gusto niya ang ugali nito na pinaninindigan ang lahat ng ginagawa at sinasabi. Bagamat marami itong nagawang pagkakamali, ay alam nito ang gusto nitong gawin sa buhay. But she hated her because she saw her mother in her. Hindi na kinausap ni Isabela ang mami niya tungkol sa ipinagtapat nito. Hindi na siya bata para hindi maintindihan ang sitwasyon niya. Ayaw na rin niyang alamin kung bakit pumayag ang kanyang ina sa setup ng mga ito. Marahil ay dahil ayaw nitong maapektuhan ang karir nito. Sanay na siya sa ugali nito. Mabuti nga at sinabi nito sa kanya ang totoo. Ngayon ay alam na niya kung saan siya lulugar sa buhay ng kanyang ama na isang kilalang tao at nagmula sa mayamang pamilya. Pagdating niya sa universidad ay inihimpil niya sa parking lot ang kanyang sasakyan. Dala marahil ang sobrang pag-iisip kaya aksidente niyang nasagi ang plant box. Agad siyang bumaba para tingnan ang damage niyon. Nakasakay ang hood niya sa plant box. Noon lumapit sa kanya ang gwardya. Miss, ano nangyari? Tanong nito. Umigot ang kanyang mga mata. Bakit ba kailangan pa nitong itanong sa kanya ang obvious? Nasira ako eh. Babayaran ko na lang. Walang ganang sagot niya. Bumalik siya sa loob ng kanyang sasakyan para kunin ang kanyang mga gamit. Pagkatapos ay isinuot niya ang kanyang itim na pumps. Wala kasi siyang suot na sapin sa paa kanina nagmamaneho siya. Ire-report ko na lang to. Anito. Nababagot na tinanguan niya ang gwardya. Noon niya nakitang papalapit sa kanya sina Erica at Simon. Tumaas ang isang kilay niya. Hindi na niya kailangan mag-usisa para malaman kung bakit magkasama ang mga ito. Kailan pa? Namilog ang mga mata ni Erica. Shut up! Ano namang ginawa mo, girl? Tanong nito habang tinitingnan ang kotse niya. Accidents happen. Hindi ba, Simon? Sagot niya. Sabay lingon sa binata. Ngumiti lang ito saka tumango. Pinagmasdan niya si Simon habang abala ang kaibigan niya sa pag-i-inspeksyon ng kanyang sasakyan. Hindi may kakaila ang taglay na kagupuhan ng binata. Pero para sa kanya ay mas makisig dito si George. At alam niyang sasang-ayon si Erica sa bagay na iyon. But Simon looked like a very good man. Gayunman, marunong ito mag-enjoy sa buhay kahit nag-aaral. Hindi katulad ni George. Miss, pumunta ka na lang sa guidance office. Itinawag ko na.
pagbibigay alam ng gwardya sa kanya. Ginantihan niya ito na nababagot ng ngisi bago ito umalis. "Oh, my guidance office," sabi ni Erica saka tumawa. "Aksidente nga, di ba? At least, you should be concerned." Naiinis na sabi niya. "Mas concerned ako sa halaman." Nakangisin tubo nito. Umusmid siya na lalong ikinatawa nito. "Yeah, right," aniya, saka tinalakuran ito. Akma magtutungo na siya sa guidance office nang mahagip ng tingin niya ang papalapit na bulto ni George. Natigilan si Isabela. Bigla ay parang gustong bumigay ng mga tuhod niya. Bumilis ang tibok na kanyang puso. She hated the feeling, but she couldn't help it. Hindi niya alam kung bakit ganun na lang ang epekto nito sa kanya. Isa pa sa dahilan ng kabang nararamdaman niya ay ang kapag nalaman nito ang ginawa niya. He would know about her recklessness at natatakot siya sa masamang maaari nitong isipin sa kanya. At kailan ka pa natutong maging concern sa iisipin ng iba, ha? Bulong na kanyang isip. "Kamusta?" Nakangiting bati ni George nang makalapit ito sa kanya. "She hit the box. Papunta siya sa guidance office." Nangaasar na sagot ni Erica. Tiningnan ni George ang kotse niya. Kumunot ang noo nito, saka tumingin sa kanya. "Aksidente," aniya. Hindi niya alam kung bakit bigla siya nakaramdam ng takot na baka magalit ito sa kanya. "Hindi ka nag-iingat," sabi nito. Umiling ito na halatang hindi natutuwa. "Aalis muna kami." Maya-maya ay sabi ni Simone. Hindi nakaligtas sa paningin niya ang pagngisi ni Erica habang iginagaya ito ni Simone palayo. Without saying a word, she knew what Erica was saying. "Halika na, sasamahan na kita," sabi ni George. Napuno ang pag-aalala ng dibdib niya nang bumaling siya rito. Pakiramdam niya ay napakalaking kasalanan na nagawa niya. "Galit ka ba? Hindi ko naman sinasadya eh." "Bakit naman ako magagalit? Ako ba nabangga mo?" Sagot nito. Nakaramdam siya ng pagkapahiya sa sinabi nito. Bakit nga ba niya iisipin na magagalit ito gayong wala man itong dahilan para magalit? Maybe she was expecting too much from him. Naisip ko lang," aniyang kinagat ay ibabang labi. "Hindi ako natutuwa. Lalo na't kailangan mo tuloy magpunta sa guidance office sa halip na sa klase mo. Pero hindi naman ako galit." Bumuntong hininga siya. Sabi ko nga. Wala sabi-sabing hinawakan nito ang kamay niya. Pagkatapos ay hinila siya patungo sa guidance office. Wait. Pigil niya rito nang bigla siyang may maalala. "Bakit?" Nakakunot ang noon tanong nito. Hindi siya sumagot. Basta lang niya ito hinila pabalik sa kanyang kotse. "Ano ba yun?" Tanong uli nito. "May bibigay ako sa iyo." Kinuha niya sa loob na kanyang sasakyan ang isang leather laptop bag. Saka inabot iyon sa binata. Kahit hindi niya buksan iyon, ay alam niya na alam nito kung anong laman ng bag. Tumingin siya sa lalaki at ngumiti. She felt excited right away. Naisip niyang kailangan nito ang laptop para sa pag-aaral nito. Marami kasi itong ginagawa at ayaw niyang pumunta pa ito sa computer shop para lang gawin ang mga gustong gawin nito. "Oh, sandali. Bakit may ganyan?" Tila naiilang na tanong nito. Sa halip na kunin sa kanya ang laptop, ay tinignan lang nito iyon. "Para sa'yo to, gift ko," sabi niya. "Isabel, hindi yata." "Come on, malaki may tutulong nito sa'yo." Pangungumbinsi niya
habang pilit na inaabot dito ang baga. Isabel, hindi ko kayang bayaran yan. Ngumuso siya. Naisip na niya na tatanggihan ito ang regalo niya. Pero desidido siyang ibigay iyon dito. Bigay ko nga sa iyo, di ba? Tanggapin mo na. Pamimilit niya. Umiling ito, sabay kamot sa ulo. George, please. Awkward but you need this. Hindi mo hinihingi pero ibibigay ko pa rin. Please, this time try to please me. Tanggapin mo naman ito para naman sumaya ako. Sabi niya. Ngumiti ito, pero nakita niya mga mata nito ang mariin na pagtanggi. Maybe it was his pride. Natural lamang iyon sa mga taong tulad nito na may paninindigan. Kaya ko naman kahit wala yan. Sabi nito na labis na niyang ikinalungkot. Ilang beses na ba siyang napahiya dahil tinanggihan siya nito. Pero ayun siya, subok pa rin ang subok na mapansin nito. Gusto ko lang naman makatulong. Isabel, mahinang tawag nito sa pangalan niya at tumingin siya rito. Malaki talaga may tutulong nito sa akin. Pero, George, don't think of anything. Wala naman dapat maging dahilan pa, di ba? Tanggapin mo na lang. Putol niya, sasabihin pa nito. Inabot uli niya rito ang laptop bag. Lihim na nagdiwang ang puso niya nang bumuntong hininga ito na tila tanda ng pagsuko. Tatanggapin ko ito, pero may kondisyon. Sabi nito, tumaas ang isang kilay niya. Kondisyon? Susubukan mong ayusin ang grades mo. Hindi na pwede ang cutting classes. Maautoridad na sagot nito. Tumawa siya. His condition felt good in a way. Alam niyang mahihirapan siya. Ngunit buong puso niyang susundin ito. At least, ngayon ay may rason na siya para pagbutihin ang kanyang pag-aaral. Huwag mong gawin para sa akin, Isabela. Gawin mo yun para sa sarili mo. Huwag mong hayaang isipin ng ibang tao na tama ang masamang iniisip nila tungkol sa'yo. Natigil siya. Nabasa ba nito ang nasa isip niya? O talaga bang conceited ito? Oo naman. Okay. Kinuha nito ang laptop bag mula sa kanya. Sa labis na sa kasiyahan ay tumiyad siya, saka inabot ang mga labi nito. Hindi ito umiwas. Sa halip ay tumugon ito sa halik niya. It felt beautiful and wonderful. Tila ayaw pang bitiwa ang mga labi niya nang lumayo ito sa kanya. May business ka pa sa guidance office. Nakangiting sabi nito. Humawak siya sa mga kamay nito ng mahigpit at lumakad sila patungo sa guidance office. Pakiramdam niya ay wala ibang tao sa paligid kundi sila lang ng binata. Niyakap nito ang baywang niya. Habang naglalakad sila, ay banayad itong humalig sa kanyang sentido. So, pangmatagalan na ba ang romance nyo? Nakangising tanong ni Erica kay Isabel. Pagkatapos na ikwento rito ang tungkol sa kanila ni George. Nagkayaan sila ng kaibigan niya na magtungo sa spa ng hapon na iyon. Kayo ni Simon, pangmatagalan na ba? Ganting tanong niya. Umirap ito. Come on girl, alam mong sa una pa lang ay hindi ko na itatanggi na gusto ko siya. Unlike you na binalaan mo pa ako sa craziness ko. Now look who's talking, sabi nito. Bumuntong hininga siya saka bumaba ang tingin sa minamasahe niyang paa. Well, I don't know. Let's see. Pero sa loob-loob niya ay alam niya ang sagot sa tanong nito. Gusto niyang magtagal sila ni George. Napupuno ng labis sa kasiyahan ng puso niya tuwing kasama niya ang binata.
Hindi niya kailangan maging maganda sa harap nito. She can be herself with him. You are really into him, right? Bumaling siya rito. Obvious ba? Gotcha, sabi nito sabay tawa. Tumawa rin siya. Wala siya nakikitang dahilan upang itago rito ang nararamdaman niya para kay George. Total, ay kaibigan niya ito. At isa ito sa kaunting tao na nakakaintindi sa kanya. Mama, rinsing na po tayo. Maya-maya ay sabi ng attendant kay Erica. Agad itong tumayo at sumunod sa attendant. Habang hinihintay na bumalik ang kaibigan niya, ay inabot niya ang magazine na nakapatong sa armrest ng kanyang inuupuan. Wala pang 5 minuto siyang nagbabasa nang marinig niya ang pamilyar na pangalan mula sa audio ng telebisyon. Agad na dumako ang tingin ni Rowena. Gaano katotoo ang picture ni Nanette Riggs na kumakalat ngayon sa internet? Kahaligan di umano ni Nanette ang batang aktor na si Luis. Kapwa na kainom daw ang dalawa na dumiretso pa sa isang hotel pagkatapos dumalo sa isang kasiyahan. Nauna natin ang ni Luis na may relasyon sila ng singer-actress. We're just having fun. Ang mga katagang sinabi ng aktor. Sinubukan na namin hingaan na paliwanag ni Nanette, ngunit hindi ito sumasagot sa aming mga tawag. Anang ng reporter. Hoy girl, narinig ko ang news. Alam mo ba ang tungkol diyan? Humahangos na tanong ni Erica habang naglalakad palapit sa kanya. Hindi ko alam. Sagot niya. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maramdaman ng mga sandaling iyon. Madalas na masangkot ang kanyang ina sa mga intriga. Ngunit palagi niyang binabaliwala ang mga iyon. Lalo na at walang sapat na ebidensya ang mga chismis patungkol dito. Gayunman, hindi niya may pagkakaila na ang mami niya ang nasa larawan na ipinakita sa telebisyon. Nabanggit din sa kanya na Ate Vivian ang pagdalo nito sa naturang kasiyahan. Bigla ay sumakit ang ulo niya sa nalaman. Umupo si Erica sa tabi niya. Bakit hindi mo siya subukan tawagan? Napabuntong hininga siya. Okay ka lang girl? Mababakas ang pag-alala sa tinig nito. Yeah, I think I should go home. Kapag kuwan ay sinabihan niya ang attendant na banlawan na ang kanyang mga paa. Is it alright to? Of course. Putol na Erica sa kanyang sasabihin. Don't worry. Ako na rin ang bahala sa service sa'yo. Maya-maya ay nagpaalam na siya sa kanyang kaibigan. She couldn't stand the looks on the faces of the people around her. Alam niya ang pinagpepestahan ng mga tao ang kanyang ina. Kabilang na ang spa na kinaroroonan niya. Hindi niya maitatatuwang naapektuhan siya sa mga maling kilos ng kanyang ina. Lumipas ang isang sandali. Dinig na dinig ni Isabel ang boses ng kanyang ina kahit hindi pa siya tuloy nakakapasok sa loob ng kanilang bahay. Bas, tono nito ay natitiyak niyang may kaaway ito. Binilisan niya ang paglalakad. Pagdating niya sa sala, ay naabutan niya itong nakaasik sa manager nito. Habang nakatunghay naman sa dalawa, si Ate Vivian. What the hell is wrong with you ha, Nanette? Tanong ni Celeste sa mami niya. Mababakas ang galit sa mukha nito. I kiss him. Sagot ng mami niya. May hawak itong kopeta sa isang kamay na alam niyang alak na laman niyon. Oh yeah, napakagaga ko nga naman para hindi ko malaman na nasa picture. Diyos mega Nanette, halos kaedad na anak mo si Luis. Nababaliw ko na ba? Hindi ka nabaguhan para magpagamit para lang pag-usapan siya. Paasik na sabi ni Celis. Tahimik siyang lumapit kay Ate Viviana. Nang marahal ay mapansin siya ng mami niya, ay tumingin ito sa kanya. Nag-iwas siya ng tingin, saka bumaling kay Ate Viviana.
Ano nangyayari? Tanong niya sa mahinang boses. Lumalala na ang mami mo. Tanging naisagot ni Ate Bibiana. Napatingin siya sa mami niya na ngayon ay panay ang simsim sa kupeta nito habang nakatingin sa kawalan. Ano kayong sasabihin mo sa press? Na hindi mo sinasadya? Akala mo ba ay paniniwalaan ka pa nila this time? Pagkatapos mo mag-walk out noong 1 buwan sa show mo. You're getting worse, Nanit. At hindi ko alam kung bakit kailangan mo makagaya ganyan. Linten niya ni Celeste. Hindi niya masisisi kung gano'n nalang galit ang ginang sa kanyang ina. Her mother had been a problem this past year. Halos buong taon itong walang ginawang magandang trabaho. Kung hindi nga lamang ito veteran sa show business, ay baka nawala na ito ng projects. Maging sila ni Ate Bibiana ay sumasakit na ang ulo dahil sa pinagagawa nito. Ikaw na ang bahala, Celeste. Hindi ako magsasalita. Tila baliwalang sabi ng mami niya. Pagkatapos ay mabilis na naglakad palayo. Subukan mo kausapin ng mami mo, Isabel, ha? Baling sa kanya ni Celeste. Anong sasabihin ko? Hindi naman niya ako pinapakinggan. Sagot niya. Subukan mo lang. Honestly, hindi ko na alam ang gagawin ko. Huwag niya akong sisihin kapag wala na siya makukontrabaho. I did everything to protect her. Pero siya mismo sumisira sa karir niya. At isa pa, alcoholic na yung mami mo. Mahabang tugon nito. I know. Salamat sa tiyaga. Pasensya na. Pagpakumbaba niya. Bubuga ng hangin si Les. Alis na ako. Marami pa akong aasakasuhin. Tatawag nila ako. Paalam nito. Una, sinabi niya may asawa ng tatay ko at bastarda ako. Ngayon ito, sabi niya nang sila na lamang ni Ate Bibiana ang naiwan sa sala. Sinabi na pala niya sa iyo tungkol sa daddy mo. Tanging nasabi nito. Hinilot niya kanyang sentido. Kakausapin ko siya. Aniya. Saka naglakad patungo sa kwarto ng mami niya. Hayaan na mo muna siya magpahinga. Pigil ito sa kanya. Hindi niya ito pinakinggan. Nagtuloy-tuloy lang siya sa paglalakad na anime walang sino man ang makakapigil sa kanya. Mama, pwede ba tayo mag-usap? Bungad ni Isabel sa mami niya pagkabukas niya sa pinto ng silid nito. Nakatalikod ito sa kanya na tila may kung anong tinatanaw sa bintana. Napabuntong hininga siya nang makita sa tabi nito ang kopeta na may lamang alak. Kung tungkol sa nangyari ang pinunta mo dito, ay wala tayo dapat pag-usapan. Tugon nito. Noon siya tuluyang pumasok sa silid nito at pabalabag na isinara ang pinto. Bakit ganito ang paraan mo? Bakit hindi mo subukang isipin kung may madadamay sa pinagagawa mo? Sumbat niya habang papalapit dito. Humarap ito sa kanya. Anong gusto mong palabasin? Napapahiya rin kami sa ginagawa mo, ma. Lalo na ako. Galit na sabi niya. Iyan ay dahil nakikialam ka. Pagalit din na sabi ng mami niya. Dahil hindi ako kagaya mo. Unti-unti nag-init ang mga mata niya. Hindi ako kagaya mo na walang pakialam kahit may nasasaktan na. Natigilan ito. Nabakas niya ang pagguhit ng sakit sa mga mata nito. Gayunman, agad ding natabunan iyon ng matigas na ekspresyon sa mukha nito. You know nothing about what I feel, Isabel. Stop talking like you care. Sagot nito. Nag-iwas ang tingin si Isabela. Ikaw ang unang nagparamdam sa akin ng ganyan. Ikaw ang nagtutulak sa akin palayo sa iyo. Ikaw ang walang pakialam sa akin. Ipinaparamdam mo kung gaano ako nagsisisi na naging anak mo ako. Puno ng hinanakit
Nasabi niya. Gusto mo talagang malaman? I hate the truth that I had child at the age of 20. I thought of being happy when I got pregnant with you. Dahil inisip ko na pananagutan ako ng tatay mo, na ako ang pipiliin niya. Pero ano, he was a such weakling. Impit siyang napahikbi sa sinabi nito. Pakiramdam niya ay may pumipiga sa puso niya. Hindi niya akalain na ito ang magdudulot sa kanya ng ganong klase ng sakit. What happened to you, ma'am? Tell me. Nasasaktang saad niya. Bumuntong hininga ito, saka pumihit paharap sa bintana. Tila may pinahid ito mula sa mga pisngi nito bago nagsalita. Stop grieving as I did. Oh God, I hate this mess. Anito, sa pilit na pinapalamig sa tinig. Gusto niyang tumakbo palapit dito at yakapin ito para tunawin ang yelong pilit nitong binabalot sa puso nito. Hindi siya naniniwalang intensyon nito na saktan siya. Alam niyang may dahilan ang lahat ng ginagawa nito. Hindi siya umimik. Tinitigan na lamang niya ang nakatalikod na figura nito. Total, ay sanay na siya sa ugali nito. Ilang beses na ba nitong sinabi ang mga salitang binitawan nito? It seemed like a million times. Hanggang dito, sa kinatatayuan ko, ay random ko ang galit mo. I can't even hear your cry. Maya-maya ay sabi nito na bagya siya nilingon. Magpahinga ka na. I can't comfort you. Noon tuluyang bumagsak ang mga luha mula sa mga mata niya. Dali-dali siyang tumakbo palabas ng silid dito at tinungo ang kwarto niya. Humagulgol siya ng iyak. Umaasa, nakasabay sa pagluha niya, ay maanod na rin ang sakit na nararamdaman niya. Maya-maya ay tumunog ang cellphone niya. Hilam sa mga luha ang mga mata niya nang abutin niya iyon. Nahiling niya na sana si George ang tumatawag. Hello, Isabel? Hindi niya naitago ang paghikbi niya nang marinig ang boses na nasa kabilang linya. George? Ano nangyari? Bakit ka umiyak? Halata ang pag-alala sa tinig nito. Hindi May sipon lang ako. Sinusubukan niya magdahilan. Bumuntong hininga ito bago inulit ang tanong sa kanya. Ano nangyari? Wala nga. George, busy ka ba? Pag-iba niya ng usapan. Hindi naman. Bakit? Pwede ba tayo magkita? Tumawa ito ng mahina. Sige. Saan? I-text ko na lang sa'yo. Sagot niya. Pagkatapos ay nagpaalam dito. Hindi nakaligtas kay George ang kakaibang reaksyon ng mga magulang niya nang ipakilala niya sa mga ito si Isabela. Palibhasa ay araw ng linggo kaya pareho itong nasa bahay nila. Isinama niya roon si Isabela dahil nararamdaman niyang kailangan nito ng kausap. Nang marinig niya kanina sa talk show na pinapanood ng nanay niya ang intriga tungkol kay Nanette, ay agad na pumasok sa isip niya si Isabela. Nang tumawag siya sa cellphone nito, ay agad niyang nahimigan sa boses nito na may dinaramdam ito. Lalo siya nag-alala nang hindi nito sabihin sa kanya ang problema, kaya umuo agad siya na mag-iya ito na magkita sila. Dahil may kailangan pa siyang tapusin na requirement sa art subject niya, ay niyaya na lang niya ito sa bahay nila. Natitiyak kasi niyang gagabihin sila kung magpupunta pa sila nito sa kung saan-saan. Mabuti na lang at hindi mahirap kausap si Isabela. Pumayag agad ito nang sabihin niyang huwag na ito magdala ng sasakyan dahil susunduin niya ito. Hindi ito nagreklamo nang sumakay sila sa jeep papunta sa bahay ng pamilya niya. Sa buong biyahe nila ay malungkot ang mga mata nito at matamlay ang ngiti. Nang tanungin niya ito,
ay sinabi nitong nababagot lang ito, kaya nakapagkita ito sa kanya. Sandali lang mga anak ha, may aasikasuhin lang ako sa kusina. Paalam sa kanila ng kanyang ina. Ngunitaan nito si Isabela. Maya-maya ay nagpaalam din ang ama niya na lalabas ng bahay. Ayaw yata nila sa akin. Mahinang sabi ni Isabela nang maiwan sila sa sala. Ngumiti siya. Hindi naman. Sandali ha. Ikukuha kita ng juice. Aniya. Saka tumayo at pumunta sa kusina. Nadatnan niya roon ang kanyang ina na nagtitimpla ng juice sa pitsela. Sandali siyang sinulyapan nito bago muling pinagpatuloy ang ginagawa. Pagkatapos ko rito, ibigay mo ito sa bisita mo. Bibili lang ako ng tinapay kina Maring. Mama, ang ganda naman dinala mo rito anak. Mukhang artista. Anito? Ma, anak siya ni Nanit, yung artista. Natigilan ito sa paghahalo ng juice. Sinasabi ko na nga ba? Mahinang sabi nito. Kumunot ang noo niya. Sa reaksyon nito ay animo kilala nito si Isabela ng personela. Ma, nag-artista siya. Dati, kaya siguro kilala mo siya. Anak, mayaman siya. Anitong tila na balisa. Ipinakilala ko lang siya sa inyo. Kung magsalita kayo para naman mag-aasawa na ako ha. Nagkipit balikat ito. Nararamdaman niyang tila may kung anong tumatakbo sa isip nito. Ma, may problema ba? Tanong niya, lumingon ito sa kanya. Hinintay niya ang sasabihin nito. Wala namang masama. Nasabi mo lang kasi sa amin noon na hindi ka na muna mag-girlfriend habang nag-aaral ka. Sagot nito. Hindi agad nakaimik si George. Tama ang kanyang ina. Sinabi niya iyon sa mga magulang niya dahil kapag nagkataon ay mahihirapan lang siyang umalis ng Pilipinas. Malinaw sa kanya ang mga plano niya sa buhay hanggang dumating sa buhay niya si Isabela. He did everything he could to stay away from her. Ngunit hindi niya kayang labanan ang kanyang nararamdaman. Hindi pa naman gaano kaseryoso ma. Iyon lang naisip niyang idahilan sa mama niya at sa sarili niya. Alam ba niya na pagkatapos mo sa course mo kukunin ka ng ninong mo? Alam ba niya tungkol sa pagpunta mo sa New York? Para siyang binuhusan na malamig na tubig sa tanong nito. Hindi pa. Kumuha itong 2 baso, saka inilagay iyon sa plastic tray kasama ang tinimpla nitong juice. Hindi ordinaryong tao si Isabel George. Anak mayaman, anak na artista. Hindi mo kabisado ang takbo ng isip na katulad niya dahil magkaiba kayo ng mundong ginagalawan. Sa ngayon, siguro nagkakasundo kayo dahil nagkakagustuhan kayo. Pero magkaiba pa rin kayo. At isa pa, anak siya ng artistang si Nanit. Sabi ng kanyang ina. Hindi naman ho ako nagpapabaya ma. Alam ko naman po ang dapat kong gawin Hindi nga sila ordinaryo. Pero hindi ibig sabihin nun ay hindi na sila tao. Paliwanag niya. Bumuntong hininga ito. Halatang hindi ito kumbinsido sa sinabi niya. Minsan nang sumagi sa isip niya ang mga sinabi ng kanyang ina. Ngunit mabilis niyang isinintabi iyon dahil nananaig ang gustuhan niyang makasama si Isabela. Hindi yun ang iniisip ko. Tugon nito. Kumunot ang noo niya. May hindi ba ito sinasabi sa kanya? Ano nga ho ba talaga iniisip niyo? Pati si Papa parang tumingin ito sa kanya. Nasaan ang Papa mo? Nagipit balikat siya. Lumabas po Mama. Huwag naman kayo magalit sa akin o kay Isabela.
Bumuga ito ng hangin. Nag-aalala lang kami ng tatay mo. Kilala ko si Nanit. Marahil, bigla itong huminto sa pagsalita na tila may nasabing hindi dapat nito sabihin. Kilala niyo ang mami ni Isabel? Paano? Tanong niya. Umiling-iling ito. Kilala ko siya dahil artista siya. Siya, sige na. Dalhin mo ito sa bisita mo. Iniabot na nito sa kanya ang tray. Wala siya nagawa, kundi sumunod sa sinabi nito. Wala ka bang assignment o research na dapat gawin? Tanong ni George kay Isabela. Marahil ay para basagin ang katahimikan sa pagitan nila. Wala naman, sagot ni Isabela. Magkahawak kamay sila habang naglalakad palabas ng eskinita kung saan nakatira ang binata. Madalas na kasama ang ganong lugar sa mga shooting location niya noong artista pa siya. Kaya't nagkakamali si George kung iniisip nito na hindi siya pamilyar sa lugar na ito. She may live in a mansion, but she knew the real world. Kung minsan nga, ay mas gusto pa niyang doon tumira kaysa mamumuhay sa klase ng mundo niya. Ang totoo ay tinatago lamang ng pera ang gulo ng buhay niya. Sigurado ka? Baka naman tinatamad ka lang gawin kaya tinatago mo sa akin. Anito, akmang sasagot siya nang bigla siyang kabigin nito. Muntik na pala siyang mahagip ng pedicab. Konting ingat naman pare, sigaw nito sa pedicab driver. Sorry George, ganda ng chicks mo ah. Ganting sigaw nito. Saka mabilis na pinatakbo ang pedicab palayo. Tumingala siya kay George na nakayakap sa kanya. Bigla ay hindi niya maigalawa ang katawan niya palayo rito. Maganda ka naman talaga, mahinang sabi nito. Ngumiti siya. Salamat. Inilayo nito sa katawan sa kanya. Saka sila nagpatuloy sa paglalakad. Pakaramdam niya ay safe siya sa lalaki. Wala siyang pakialam kahit saan sila pumunta. Ang alam niya, basta kasama niya ito, ay walang masamang mangyayari sa kanya. George? Sabay silang lumingon sa sumawag dito. Sino kasama mo? Tanong ng isang babae na malamang ay kapitbahay ni George. Nakatingin ito sa kanya. Kaibigan ko. Sagot ni George. Ngumiti siya rito. Ang ganda naman niya, parang artista. May kamukha pa nga yan eh. Sabi ng babae. Baka kamukha lang. Ani ni George na pasimpleng pinisila ang kamay niya. Hindi eh. Ano ng kapitbahay nito na tila mag-iisip. Hindi pa man ito natutukoy kung sino siya, ay tinawag na ito ng isang ginang na may akay-akay na bata. Minda, yung sinabi mo kanina na issue ni Nanette na nasa TV, ang landi talaga ng gurang na yon. Mabilis na naglakad ang mga kapitbahay ni George palayo sa kanila. Tumahip ang dibdib niya para anumang oras ay matutunaw siya sa kinatatayuan niya. Bumitaw siya sa pagkakahawak ni George. Saka lakad takbong tinungo ang direksyon palabas ng lugar na iyon. Sa likuran niya ay naririnig niya ang sunod-sunod na pagtawag ni George sa pangalan niya.